Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito kay Typhoon Domeng. Si Typhoon Domeng bahagyang lumakas pa at ito ay nasa eastern section ng Batanes dito nga sa extreme northern Luzon. At saan naman natin hinahatak po niyan yung southwest monsoon o yung habagat. Asahan nga po natin itong habagat ay makakaapekto po yan sa Mimaropa, dito po sa may Metro Manila, maging dito nga po sa may parte ng Southern Luzon. Asahan din po natin sa parte ng Palau, dito rin po sa may parte ng eastern section ng Visayas at western section ng Visayas, ganoon din po sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya bayang pag-iingat nga po sa ating mga kababayan ay tayo po ay makakaranas ng mga biglahang pagbuhos ng pag-ulan. Bagamat meron tayong mga biglang pagbuhos ng pag-ulan, asahan pa rin natin yung mainit at malinsangang panahon, dulot nga po yan ng El Nino. Dumako na nga po tayo sa ating rain map accumulation kung saan nga yung mga posibleng lugar na mas makakaranas ng pag-ulan. Dito nga sa ating rain map accumulation, the next 12 hours, expected natin yung western section nga po ng ating bansa ay makakaranas ng pag-ulan. And then, in the next 24 hours, asahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa halos buong Luzon. Kasama po dyan ang Palawan, Mindoro provinces, ganoon din po ang Bicol region at Visayas. Asahan din po natin yung mga pag-ulan hanggang sa parte ng Mindanao. And the next 2 days naman po, ito po yung magiging possible scenario natin. Mas malalakas na ulan ay posible po natin yung maranasan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil nga posible po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Bukas nga po, unang araw ng June, ng madaling araw, ay nasa loob rin po ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Domeng. At habang yung southwest monsoon naman na hinahatak nito ang makaka-apekto naman sa ating bansa. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi bukas, ay asahan niya natin posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Domeng habang yung habagat naman ay magpapaulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng June 2 ng madaling araw, expected nga po natin na mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Bicol region, Palawan, Mindoro provinces at western section ng Luzon. Pagdating naman po ng gabi, mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito nga sa western section ng ating bansa dahil po yan sa habagat. Pagdating naman po ng June 3, makikita natin yung sama ng panahon sa may parte nga ng South China Sea. At ito po ay isa pang magiging main factor sa paghatak nga po ng southwest monsoon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, so mas expected natin na mataas ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa, including Metro Manila ay makakaranas po yan ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng June 4, expected natin na tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo ng pag-ulan dahil po sa habagat. Pagdating po ng alas 11 ng gabi, ganun pa rin po mataas ang tsansa ng pag-ulan. Dito pa rin po yan sa western section ng Luzon. Diyan po ay makakaranas ng mga posibleng malalakas na pag-ulan sa Ilocos region, Zambales, Bataan, maging dito nga po sa may parte ng Mindoro provinces. By June 5, ganun pa rin po, mataas pa rin ang tsansa na makaranas nga po ng pag-ulan ang western section ng ating bansa. At pagdating naman po ng June 5 ng gabi, posibleng maging bagyo nga yung low pressure area na nasa parte ng South China Sea at ito po ay posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at magdudulot muli yan ng pag-ulan sa western section ng Luzon. Kaya iba yung paghahanda rin po sa ating mga kababayan dyan sa may parte ng extreme northern Luzon dahil mararamdaman nga natin itong posibleng panibagong sama ng panahon. Pagdating po ng June 6, ganoon pa rin po mataas ang tsansa ng pag-ulan sa extreme northern Luzon at pagdating po ng gabi,
mas malalakas na pag-ulan ay posible po nating maranasan dahil nga po sa sama ng panahon na lalabas din ng ating bansa ng gabi by June 6 at patungo muli ito sa may southern Japan. Pagdating naman po ng June 7, by June 7, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng Luzon. Ganoon din po sa may parte ng Visayas at Bicol region dahil po yan sa southwest monsoon. Pagdating naman po ng gabi ng June 7, makikita naman natin mataas ang tsansa ng pag-ulan pa rin sa parte ng Luzon, kaya mag-ingat na nga po tayo sa ating mga kababayan dahil nga po sa posibleng sunod-sunod na pag-ulan na mararanasan ng ating bansa. Bukod nga po dun sa isa pang sama ng panahon na ating nakita sa ating advanced weather forecast na posibleng maka-apekto muli sa ating bansa, wala naman tayong nakikitang posibleng panibago pang kasunod bukod doon hanggang sa darating na June 10. Kaya magantabay lamang po na tayo sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe.